Ang batang ayaw matulog. Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga puno at kabundukan, nakatira ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Lino. 6 na taong gulang siya, matalino, masigla, pero may isang malaking problema. Ayaw niyang matulog sa gabi. Kahit anong pilit ko, hindi talaga natutulog ang batang yan. Reklamo ng kanyang nanay gabi-gabi. Lagi na lang may dahilan. May monster daw, gutom daw, gusto pang maglaro. Kahit pagod na sa buong araw ng paglalaro, pilit pa rin gising si Lino tuwing gabi. Madalas, kinukubli niya ang sarili sa ilalim ng kumot habang naglalaro ng flashlight o kaya'y nagkukuwento mag-isa ng mga imbentong kwento. Isang gabi, habang nanonood siya ng cartoon sa kanyang tablet ng palihim, dumating ang lola niya mula sa probinsya. "Lino," sabi ng lola sa malambing pero seryosong boses, "alam mo ba ang tungkol kay Ka-Antok?" Napakunot noo si Lino. "Sino po yon?" Si Ka-Antok ay nilalang na dumarating pag may batang hindi natutulog sa tamang oras. Hindi siya nananakot ng matanda, pero kapag gabi na at gising ka pa, sinusundo ka niya. Tumawa si Lino. "Lola, joke lang yan. Wala namang ganun." Ngunit nagdilim ang mukha ng lola niya. "Hindi ito biro, Lino. Sabi sa amin noon, kapag may batang pinupuyat ang sarili, dinadala ni Ka-Antok sa lupay ng bangungot. Isang lugar na walang araw, walang tulog, at puro anino lang ang kasama mo." Kinagabihan, gaya ng nakagawian, hindi pa rin natulog si Lino. Pinatay na ng kanyang nanay ang ilaw at tablet, pero patagong bumangon si Lino at naglaro ng maliit niyang laruan sa ilalim ng kumot. Tahimik ang gabi, walang ihip ng hangin, pero napansin ni Lino na lumamig bigla ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Kumislot ang kurtina kahit sarado naman ang bintana. May marahang tok, tok, tok sa ilalim ng kanyang kama. Bigla may narinig siyang bulong, halos hindi marinig pero sapat para magpatayo ng balahibo. "Tulog na ah? Lola? Nanay?" Bulong ni Lino nanginginig. Dahan-dahang lumabas sa anino ng kanyang kabinet ang isang matangkad na nilalang, si Antok. Ang katawan niya ay parang usok. Ang matay bilog at maliwanag na parang buwan at ang tinig ay parang malayong kulog. "Mga batang ayaw matulog, isinasama ko sa lupay ng bangungot," bulong ni Ka-Antok. Napaiyak si Lino. "Matutulog na po ako. Ayoko sa bangungot. Ayoko sumama." Pero ngumiti si Ka-Antok ng malungkot. "Ngayong gabi may awa pa ako. Pero sa susunod, kapag nakita-kitang gising pa rin sa dilim, babalik ako." Pagkasabi nun, biglang naglaho si Ka-Antok na parang usok na pinawi ng hangin. Maaga pa lang, gising na si Lino pero di na nagpuyat. Hindi na siya naglaro sa dilim, hindi na nag-tablet ng palihim.